Isang malusog at mapagpalang araw po sa ating mga nini at mga nunoy dyan, mga tita at tito. Good morning po sa ating lahat. Sa araw po na ito ay pakikita ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng mga herbal medicine o ang pag-capsulize po ng herbal medicine. Pero bago po ang lahat, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at paki-follow naman po sa ating Facebook page, no? Ngayon, bago natin umpisahan ang ating paggawa ng capsule, ay magsasanitize muna tayo. Mag-alcohol muna tayo. Okay. Siyempre yung mga utensils ay inayos na rin po natin. Alcohol muna. Then ito po yung nabili kong empty capsules sa Shopee. Ito po, empty capsules yan. Ngayon, ang gagawin natin ay isi-separate muna natin yung kanyang takip at saka yung pinaka capsule. Isi-separate muna natin to. Ayan. Aalisin muna natin yung pinakatakip. Ito po ay nasa 5,000 pieces po ito na capsule. Ayan. Tapos ilalagay po natin siya sa iba't ibang lalagyan. Ito po kasi yan. Nakita ninyo, ito yung ang pinaka ano niya, yung pinakamaliit. Yan. At saka itong pinakamalaki. I-separate po natin, no? Yan. Okay, ito na po yung pinaka ulo ng takip ng capsule, no? Ito. Tapos ito naman po ay yung kanyang pinaka katawan. Ang next natin gagawin ay kukunin po muna natin ang ating herbal medicine at pipinuhin po natin. Kaya ito po ang gagawin natin. Una, lalagyan po natin ng mga herbal medicine ang ating strainer. Mag-strain po tayo. Ito po yung pag-strain. Tapos yung mga na-strain natin, ito yung ika-capsule natin. Ito yung mga herbal medicine na ginawa natin. Baka magtaka po kayo na ito ay kulay itim, no? Iba po kasi ang proseso ko sa paggawa ng herbal medicine. Ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga herbs. Tapos ito po ay enhanced po ito na technology. Ang kaibahan lang po nito meron po nagdagdag po tayo nung alkaline para at least yung mga herbal medicine natin na iinumin ay may kasama po siyang alkaline extract. Okay? Yung alkaline extract ay malaking tulong po
para sa ating kalusugan, at saka syempre para po sa ang ating katawan ay magiging alkaline, yung acidity ng katawan natin ay maiwasan, no? Kaya yun. Bago po bago ito nangyari ay siyempre nangulikta po tayo ng mga herbal plants, iba't ibang klase, sinama-sama, at saka ito po ay na-dry na po ito. Binilad po natin ito sa araw. Tapos ito ngayon ang ginagawa natin ay sinasala. Yung pinakapino ay kailangan nating ilagay. Tapos yung pinakamalaki ay kailangan nating ibayuhin konti para mas lalo pang pumino at saka magkasya din sa ating capsule. Ganito po siya. Ito yung parang puti na makikita ninyong puti. Ito yung dati kahapon na ginawa ko na sobra, no? Na kaya medyo nagputi siya. Ang susunod po natin gawin ay maglagay na po tayo ng capsule. Magka-capsulize na po tayo. Pero meron po tayong ginagamit na isang machine. Ito yung capsulator na binili po natin online. Ito po siya, no? Kaya dito po muna natin siya aayusin. Lahat ng mga empty capsules ay ilalagay po natin dito sa loob. Ito yung dito natin ilalagay. Ngayon, ito yun. Ilalagay natin to. Pagkatapos, itong mga empty capsules ay ilalagay natin dyan. 100 capsules po ang pwedeng maipasok dito. Okay. Ilagay na po natin dito. Ngayon, iganon na lang natin para yung mga butas ay makapasok na po yung mga empty capsules. Malalaman naman din po natin yan kung mayroon ng laman yung ibang mga butas o wala. Kaya yan. Pwedeng magiging ano siya, tawag nito yung medyo baliktad, pero kadalasan ay makikita lang din naman po natin na ito ay mapupunan ng mga capsules. Kasi ito yan, makikita mo yan sa ilalim. Tingnan nyo, nakikita sa ilalim, di po ba? Ngayon, kung sisilipin po natin yan, makikita po natin kung sino-sino po dyan yung wala pang laman. Okay? Titingnan natin kung may mga laman na po. Wala. Okay. Ito na po yung sobrang capsule natin. Ibig sabihin, yung mga nandito po ngayon, titingnan natin ha. Ayan, makikita nyo ba? Ipipress lang natin. Ganon, oh. Oh, di ba nakikita? Oh, tapos di ba nakatago? Dito makikita ninyo kung may baliktad o wala. Ngayon, mayroon tayong baliktad na nakakulob. Ayan, ano lang natin siya, ayusin. Kaya yan. Inaayos lang po yan. Kaya lahat ng nakakulob ay inaayos. Titingnan natin sa baba kung may mga bakante pa na hindi napasukan ng capsules. Parang wala naman. Pero merong baliktad. Babaliktad din lang natin itong mga baliktad.
Meron pa ba? Ang susunod po naman ay yung takip naman ito. Kasi ito ay kumpleto na po ito ng mga capsules, no, ng mga yung body. Takip naman ang ilalagay natin. Ngayon, ito yung pinaka lalagyan ng takip. Papatong natin dito. Tapos papatong natin ito. At saka ibubuhos po natin itong mga takip. Ganyan. Tapos i-shake lang din po natin to. Ganyan, ganyan. I-shake natin yan para mapasukan ng mga empty capsules yung takip, yung butas. Ganon. Yung sobra ibabalik po natin dito. Yan. Yung mga sobra. Tapos titingnan po natin kung may baliktad o walang o walang laman yung iba. Double check natin kung may laman o wala. Tapos aalisin po natin ito. Ilagay po na, isasantabi natin. Tapos makikita din natin kung mayroon bang baliktad o wala. Ito, baliktad. Kaya ipaano natin siya, ipabaliktad lang. Nakakulob oh. Yung mga nakakulob babaliktarin na lang. 3 piraso lang din po ang nakakulob. At saka halos lahat ng butas ay nalagyan na rin. Ganon siya, no? Kaya ang mangyari, ang gagawin po natin ngayon ay ilalagay natin yung isang takip. Ito yung pinaka-takip. Okay. Tatakpan natin siya para hindi siya matapon. Yan, tinatakpan yan, no? Para mamaya igagano natin. Ganyan. Okay, yan. Ang next na gagawin, ito. Ibabalik po natin ito at ito. Then, gagamitan natin ng ganito. Lalagyan po natin siya ng mga herbal medicine. Ganon. Yan. Lagyan natin siya. Tapos, scrape lang po natin ito. Yung scraper. Ayun. Scrape lang natin. Scrape. Saka siguraduhin po natin na yung pinaka butas ay malalagyan ng capsule. I mean, opo, yung capsule natin ay mapunan ng herbal medicine. Yan. Kita nyo. Tapos isasantabi natin dito konti. At saka ang susunod ay itong kanyang pangtulak o freezer, no? Ipi-freeze po natin. Ayan, ipi-freeze po natin yung mga capsule na para masisiguro na magkaroon po siya ng laman. Yan. Siyempre, ang susunod ay ibabalik po natin dito yung sobra. Okay? Yung pinaka-sobra ibabalik. Then, pagkatapos, siyempre, ang next niyan ay ito na. Meron na pong laman ang bawat capsule. At kita nyo, may laman na po. Ayan, may mga laman na yan. Okay? Nakatago. Okay. Balik kayo, balik.
Okay, balik. Yan. Ang next is tatakpan na po natin ng capsule. Ang capsule ay tatakpan na po natin siya. Ganito yan. Yan. Tapos, siyempre, ang gagawin natin, igagano natin. Ipipress po natin. Yan. Tapos pagkatapos niyan na-press na natin, natakpan na yan. Lahat ng capsule po ay may takip na. Okay. Ang galing, di ba? May takip na yan. Kaya ang gagawin na naman dito, dahil natakpan na siya, lahat ng capsule ay okay na. Ilalagay na natin po siya sa isang lalagyan na ganon. Okay, sandali. Kalimot. Dahil may takip na po yan, ang gagawin na lang po natin ay ibabalik dito at saka mayroon tayong isang capsule na nasira. Hindi magandang pagkakalagay, pero okay lang. Patay. Yan, 100 capsules yan. Lahat. Medyo mahirap mahulog. Okay, meron na po tayong 100 capsules. Okay. Ito na po ang ating capsule, no? Tapos na. Tapos pwede din natin siyang i-repair konti para medyo ano siya, ipasok siya ng ipasok talaga siya, no, para sure na hindi siya masira o matapon. Okay, ganun lang po kadali ang paggawa ng capsule. O, diba? Meron na po tayong capsule. Ito yung herbal capsule na iinumin po namin for family use only, no? Na hindi na kami bibili sa merkado, kundi ako mismo ang gumagawa para sa food supplement ng aming pamilya. Okay? Kaya ganun lang po, mabilis lang po ang paggawa ng capsule dahil malaki po kasing tulong itong machine, itong pong machine na ito. Nabili po natin online kasi isang set po siya na sa isang sa isang batch ay makakagawa po tayo ng 100 capsules. Kaya mabilis matapos itong ating ikakapsulize.
Ito na po ang ating 300 capsule. Nakagawa po tayo ng 300 capsule sa maiksing panahon. Ayan. Yan. Ito na po ang ating 300 herbal capsules. Meron na po tayong pangkonsumo. Kaya po mga nini at saka mga nunoy, mga tita and tito, ang 300 capsules po ay available at matagal na po namin itong mauubos. Ito po ay isang food supplement para po sa aming sa pamilya. Iba't ibang uri ng mga herbal supplements at saka nilagyan po natin ng alkaline mineral, no, para sa karagdagang nutrients. Okay, kaya maliban po sa may herbal medicine po siya na laman, meron po siyang alkaline, tapos meron din po siyang living enzymes. Yung living enzymes na yan, siyempre yun ang pinakasikreto namin kung para magiging mas healthy ang ating herbal capsules. Ang capsule na ito ay binubuo siya ng halos more than 10 na klase ng mga herbal medicine na makikita po natin na marami na po siyang mga ebidensya gaya ng turmeric, moringa, merong lagundi, meron din po siyang mulberry at marami pang iba. Bali ang ginagawa po dito ay 1 part per per ingredient or per herbal. Halimbawa, kukuha kami ng 1 kilo sa malunggay, 1 kilo din ng turmeric. Yun yung equal part niya, 1 part per herbal medicine. Tapos siyempre ipoproseso po natin, ibibilad, tapos ipopulverize, then aayagin para po magiging magiging powder, no. Then siyempre kayo na po bahala kung anong ang next nyo na ilalagay. Halimbawa gawin nyo po siyang 45, pwede naman magiging 45. Tapos itong sa akin 45 po siya. Siyempre alkaline mineral at saka enzymes, no, para mas matindi ang bisa. Kaya mga nini, mga inday, ang masasabi ko po sa inyo ngayon ay susundan po ninyo ang mga susunod po na gagawin natin. Ang next po ay gagawa po ako ng herbal tablet, no. Herbal tablet naman. Kaya abangan nyo po ang susunod nating mga episodes. At bago po ako magpaalam, ay hinihingi ko po sa inyo na please naman po ay mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Suportahan nyo po ang channel natin. At i-share din po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, na hindi na tayo bibili ng mga herbs. Actually meron po itong mayroon pa palang mangosteen powder. May mix po itong mangosteen. Kaya gawang lang po, gawang bahay para sa sariling consumption, no. Ito po yung capsule natin. Kaya mga nini, mga nunoy, mga tita, mga tito, subscribe po kayo at mag-share, at sa ating Facebook page ay follow din po kayo. Doc Germs to the Rescue pa rin ang Facebook page natin. Abangan nyo po ang mga susunod po nating mga episodes, maliban po sa paggawa ng mga herbal at mga tips para sa mga herbal medicine, ay magbibigay din po ako ng mga tips ukol po sa pagsasaka, yung biological farming system natin, na ginagamitan po natin ng biological product para sa pag-control
o mga biological formula natin para sa pagkontrol ng mga pest and diseases, no, ng ating mga halaman, na hindi na po natin kailangan gumamit pa ng mga chemical pesticides. Kaya po, sa uulitin po, maraming salamat, at lagi po tayong malusog at alagaan po natin ang ating kalusugan, ang ating sarili, maging mahinahon lagi, at huwag pasanin ang problema. Yan lang po ang masasabi ng inyong Doc Germs. God bless po sa ating lahat. Bye.